Precious Hearts Romances presents Sweetheart 3, You Belong to My Heart by Martha Cecilia. Copyright year 1997 by Precious Pages Corporation. Narrated by Lenny Ilaw. Chapter 8. Nanlaki ang mga mata ni Joanna sa narinig. Anong ibig mong sabihin wala kang alam? Hindi ko alam kung paano namatay ang papa. He said wearily, I want you to tell me exactly what happened. Pero, ang akala ko ba'y... I was bluffing. Kinagat ni Christy. Oh. Hindi siya makapaniwalang ganoon kadali iyon at isiping 7 taon niyang iningatan iyon sa sarili. Tiniis ang mga masasakit na salita mula sa lalaking ito. Nagtatanong na mga mata ang itinoon niya dito. I started to wonder why every time you mention her name, you are so sarcastic. Simula ni Franz. At higit kong pinagtatakan ang pagiging kalmante mong humarap sa akin at sa kanya. Walang taong nakagawa ng kasalanan ang makakagawa ng tulad ng ginagawa mo. Maliban na lang syempre doon sa mga taong sanay ng gumagawa ng pandaraya. Pero hindi ka ganun, Joanna. Mr. Gabriel vouched for you. Kaibigan mo si Rigo hanggang ngayon, na napakapihikan pagdating sa mga kaibigan. Hindi bali si Arnel, dahil may pansarili siyang motibo. Rigo spoke highly of you, cared for you. Ganon din si Lacey. And last night, nang magpunta ako sa bahay mo, ay nakita kong walang bahid karangyaan yun. Wala kahit na modernong kasangkapan maliban sa cassette recorder mo at mga bagong tapes. Oh. She sobbed in pain voice na naririnig niya kay Franz na para bang higit itong nasasaktan sa natuklasan kaysa kung nanatili ito naniniwalang siya ang may kasalanan. Kagabi, pag alis ko dito ay pinuntahan ko ang matandang abogado ng papa. Sa kabilang bayan na siya naninirahan. Pero sinadya ko siya doon. Sinabi niyang hindi mo tinanggap ang perang iniwan ng papa sa iyo. Huminto ito sandali at tiningnan ang dalaga na tila na estatwa sa pagkakatayo maliban sa daloy ng mga luha sa pisngi. Inilagay ng abogado yon sa trust in your name. Hindi mo alam dahil hindi mo naman binubuksan ang mga komunikasyon na ipinapadala niya sa iyo. You returned it unopened. At naunahan ko lang siya dahil makikipagkita siya talaga sa akin nang mabalitaan niyang narito na ako. Wala sa loob na humakbang ang dalaga patungo sa settee at naupo. Si Franz ay tumayo. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng pantalon at palakad-lakad. Nakatingala sa kisame at hindi niya mabilang kung ilang beses humugot ng paghinga. What happened that day, Joanna? Muling tanong nito. Please. Nakikiusap ito. Humikbi ang dalaga at sa marahang tinig ay sinabi niya ang totoong nangyari. Hindi niya naiintindihan ang emosyong nasa mukha nito. Galit, paninisi, pait, at kung ano-ano pang kinatatakutan niyang bigyan ng pangalan. At ang katotohanan ay nagsilbi lamang na pader sa pagitan nilang dalawa. Bakit hindi mo sa akin sinabi ang totoo? Tanong nito makalipas ang mahabang sandali. Bakit hindi mo pinagtanggol ang sarili mo noong araw na iyon? Sa halip na papaniwalain ako na ikaw ang dahilan ng kamatayan ng papa. Paniniwalaan mo ba ako noon? Kung sinabi ko sa'yo? Hindi niya maiwasang hindi haluan ng sarcasm ang tinig niya. Hindi marahil sa sandaling iyon. Pero mag-iisip ako, Joanna. Protesta nito. But you never trusted me after what we've shared. I have trusted you with my love, my body, and my life, Franz. Mapait niyang sagot. Pero hindi mo naisip yun. Ang tanging alam mo'y akusahan ako, forgetting what you just called now we've shared. I've known Christy since she was 6 years old. Paggalit na pagtatanggol nito sa sarili. Paano mo pagsususpetsa ng sarili mong pamilya? At nakilala mo lang ako nang wala pa halos 2 buwan. Mahirap.
at walang maaaring ipagmalaki. Hindi niya gustong samahan ng akusasyon ang tinig, pero iyon ang lumabas sa bibig niya. Kilala ng papa mo si Christy. Sinabi niya sa akin, you refused to see through her. Pero hindi pagdating sa akin. She said bitterly. Don't blame yourself, Franz. Kung hindi kayang sirain ni Don Manuel ang ilusyon mo kay Christy, lalong wala akong karapatang gawin iyon. Wala akong pamilyang masisira. Ikaw, meron. Pero sinira mo ko. Ang buong pagkatao ko sa nagdaang mga taon, alam mo ba yun? Huwag mong sabihin niyan. You've gotten married at may lista at magandang anak. Tumayo ito upang humakbang palabas. Nagpapaikot-ikot lang ang usapan, Franz. Let us stop blaming each other. Anyway, hindi na bago ng pagkakaalam mo ng katotohanan ang buhay nating lahat. I'll type another resignation letter. I want you, Joanna. He said agonizingly. I know. I want you too. Have wanted you all these years. She tried to choke a sob. Then come to me, sweetheart. Kalimutan natin ang nakaraan. Magsimula tayong muli. Nakikiusap ang tinig nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Tumingin ng diretso sa lalaki. Her eyes bitter and weary. I won't be your mistress, Franz. I'm marrying Arnel. You don't love him. Hiyaw nito. Ako ang mahal mo, and you belong here in my arms and in my heart. Matututunan ko rin siyang mahalin. He's a nice and a wonderful man. He had been patient since college days. It would be unfair kung babaliwalain ko ang honorableng proposal niya nang dahil lang sa isang lalaking wala nang tiwala sa akin at may asawa pa. At katawan ko lang ang gusto. You still don't trust me, Joanna. He said in agony. Hindi ka pipilitin sa gusto ko dahil gusto kong ikaw ang magpasya sa pagkakataong ito. Sa nakalipas na 7 taon, my life was a wreck because of you. Inihingi ko ng tawad sa iyo ang ginawa ko for not trusting you. Pero gusto ko ring sabihin, huwag mong ibigay sa akin ang buong sisi. Aminin mo man o hindi, you helped me through it by remaining silent all these years. If you come to me, Joanna, tiyakin mong buo sa puso mo kasama ng pagtitiwala. I have wasted 7 years of my life and I'm still waiting for you. It would be a living hell marrying someone you don't love. I should know. And you don't love Arnel. Tumalikod ito at hindi tiningnan ang paglabas niya ng pinto. Marahang isinara ni Joanna ang pintuan na tila isa iyong manipis na salamin. Ang dagat ang binaybay ng dalaga. Gustong hanapin ang sarili sa mga alon. Mahal niya si Franz at mananatiling mamahalin. Lumipas man ang maraming taon sa buhay niya. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya magawang mag-entertain ng ibang mga manliligaw maliban kay Arnel, na kahit kailan ay hindi gustong sumuko. Totoo marahil na magiging maligaya ang panlabas niyang buhay sa piling ng binata. Pero paano ang damdamin niya? Natitiyak niyang hindi niya maibibigay ang pag-ibig na para kay Franz sa ibang lalaki. Kung gaano kahaba ang binaybay niya, ay hindi niya matiyak hanggang sa matanaw niya ang mansyon ng mag-asawang Rigo at Lacey. For sure, nasa textile mills si Rigo. Pero natitiyak niyang nasa mansyon si Lacey. Dinala siya ng mga paa niya sa back door. Joanna! Si Lacey na naghuhukay ng mga halaman. Hi. Nakangiti niyang bati. Galing ako sa dagat. Niyuko niya ang sarili. Puro buhangin ang basang mga binti at bitbit ang sapatos. Natawa si Lacey. I used to walk in the beach pag may problema ako. So, you've guessed na may problema ako? I don't have to guess. Nasa mukha mo. Tulad din ni Franz kagabi. Nagulat siya roon.
He was here? Tumango si Lacey. Agonizingly poured his heart out. Why I was really amazed by those two men. Noon ko lang napatunayan kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Huminga siya ng malalim. They were friends. Even before Rigo set his eyes on you. Wala na lang si Franz noong magkakilala kayo ni Rig. Tiningnan siya sandali ni Lacey bago nagsalita. Hindi pa namin na itatanong kay Arnel ito at natitiyak kung kahit na magkasama ngayon sina Arnel at Rigo, ay hindi itatanong ng asawa ko yun sa kaibigan niya. But I would like to ask you now, are you really going to marry Arnel? May dahilan ba para hindi? Arnel is a good man and a good friend mula pa noong magkakilala ko siya. But that is not the point. Hindi mo siya mahal. Does it matter? Ikaw na rin nagsabing mabuting tao si Arnel. He will make me happy. Siguro, hindi ko kayang tiyakin. And that is gamble you will be taking. Ibinaba ni Lacey ang panghalukay sa tabi ng paso at naupo sa garden set. Niyaya rito ang dalaga na maupo rin at nag-utos sa maid ng maiinom. Sa sugal, may nananalo at may natatalo. Ang kaalamang mahal ako ni Arnel at ang pagiging mabuting tao niya ay sapat na para matitiyak ko na ako ang panalo. I have nothing against Arnel, Joanna. We have nothing against him. Arnel is a wonderful man. I am saying this dahil pareho kayong mga kaibigan. Kayong tatlo ni na Franz. Hindi namin gusto ni Rigo na masaktan si Arnel pagdating ng panahon dahil hindi mo siya natutuhang mahalin. He deserved someone who would really love him. At ikaw, hindi ba papahirapan mo ang sarili mo sa gagawin mo? Imagine yourself waking up each morning of your life with someone next to your pillow na parang estranghero dahil hindi mo mahal. Sharing meals with somebody you don't really want to be there to share with. Gusto mo bang sabihin sa akin mali ang gagawin kong pagpapakasal kay Arnel? Mali, if you want my opinion, dahil gusto mong takasan si Franz sa pamamagitan ni Arnel. And that would be unfair para sa inyong dalawa. Pero nasa iyo ang pagpapasya. We will not decide for you. Buhay at kaligayahan yung tatlo ang nasa kamay mo. Binibigyan lang kita ng insight. Pinuno niya ng hangin ng dibdib at tinanaw ang dagat. Sandaling katahimikan ang pinalipas bago siya muling nagsalita. Franz is married. Nangiti si Lacey. I'll tell you a secret. Hindi ko dapat sasabihin sa iyo to at tiyak na magagalit si Rigo sa akin. But damn those men that I cannot decide kung mga masochist o sadist. Isa pa, ito lang ang may tutulong ko para mapadali ang pagpapasya mo. Franz is divorced for 4 years now. Nanlaki ang mga mata ni Joanna. That's a bad joke. Hindi niya gustong sabihin sa'yo dahil gusto kanyang parusahan sa ginawa mo. Nasa palagay ko, hindi naman talaga dahil doon kundi gusto kanyang parusahan dahil sa pagdurusa niya at paniniki sa sarili sa nakalipas na mga taon when he was so in love with you. Did he tell you both what happened 7 years ago?